ni Pia Cayetano, ni Alan Peter Cayetano, hindi po binubura ng Senate. Nariyan pa rin po. Sabi nyo, in-splice. O di, ipakita nyo yun, hindi splice. Puta, masama. Eto talaga yun eh. Di ba? Ako, kung ako yan, kung may pagkakaiba, ganito gagawin ko. Eto yung pinakita ni Cayetano na splice. Lumalabas dito na nagpe-fishing expedition si Shell Jokno. Pero eto talaga yung nangyari. Eto po yung hindi splice. O, di ba? Tapos marirealize ng mga tao, yan pala ang totoong sinabi. O, di tapos. Bakit hindi po nila pinapakita hindi splice? Splice at hindi splice, talagang si Shell Jokno ay nagpe-fishing expedition. Yun yung paliwanag niya. Ano ang paliwanag ni Shell Jokno? Sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi ba nagpe-fishing expedition kayo? Sa ginagawa ninyong paghingi ng mga lintik na mga record ng bank record ni BP Sara, hindi ba fishing expedition yan? Sabi naman ni Shell Jokno, ganito, hindi gantong-ganto ha, pero ganito po yung pakahulugan. Opo, sa ngipin kong to, nagpe-fishing expedition kami. Tapos, o sige nga, ilabas nyo yung hindi fishing expedition. Pwede rin naman kayong gumawa ng video na nagpapakita na hindi fishing expedition yung ginagawa niyo. Samantalang ang linaw ng sinabi ni Jokno, opo, fishing expedition. Hindi, biro lang. Sabi ni Jokno, hindi yung fishing expedition. Kasi ang fishing expedition, nagbabaka sakali ka, di ba? Na may mahihita ka pag binuksan. Samantalang ang ginagawa namin, pagkukumparahin daw yung AMLAC tsaka tong bank account para makita natin kung magkatugma. Paano kung hindi magkatugma? Di nakakita nga kayo ng pagkakamali. Ano tawag doon? Fishing expedition. Utang. Pinagbubulan yung mga tao. Hindi na po importante kung splice yan. Ang dali lang po eh. Kaya in-splice yan kasi reels. Simplihan nyo lang. Sabi nyo, splice. O di pakita nyo, hindi. Ito po yung buo. O, di napahiya si Pia Cayetano. Hindi, wala po kayong maipapakita. Dahil, pati sa sagot ni Jokno, pinatutunayan niya, sabi niya, ikukumpara lang daw. Ikukumpara nyo lang pala yung bank account tsaka yung AMLAC. Bakit pa kayo nagreklamo sa Senado? Bakit tayo gumagastos ng 25 million para lang ikumpara? Kung hindi kayo nagpe-fishing, kasi po, bawal po ang fishing expedition. O, kasi baka nagtatanong iba, ano naman ba doon kung gusto nga nila ikumpara? Baka nga naman may makita silang mali. Yun nga po yung pinakamali, yung mag-fishing expedition ka kasi wala ka palang kaso. Hahanap ka palang ng ikakaso. Ano ba kinakaso nila kay BP Sara? Unexplained wealth. Kaya nila pabubuksan kasi hindi nila maipaliwanag eh. Hindi po ganyan yung unexplained wealth. Ang unexplained wealth po ganito. May mansion siya ron sa Batangas. Saan galing yung mansion niya? Ngayon, simple lang. Sabi nyo, splice. Di, ipakita nyo po yung hindi splice. Kasi po yan, nakalive yan. Hindi po binubura yan ng Senado. Siyempre, imagine natin, splice video, splice video. Splice video nga yung pinakita ninyo. Ang pinakita nyo lang, yung kay BP Sara lang. Kung mamasamain nyo yung splice video, masamain nyo rin yung pinakita ng prosecution, yung splice video nila. Bakit po natin inuulit-ulit yung fishing expedition? Bawal po mag-fishing expedition kung nagsasampa ka ng kaso. Okay. Takang-taka tayo rito kay BBM, no? Imbis na pukosan kung ano talaga yung mga nagawa niya. Hindi, ang pinupukosan nila yung anong tawag doon? Pinupukosan nila yung delivery, pinapractice pa. Ngayon lang ako nakakita na pinapractice pa. Okay, ang nangyari po kaninang alas 10. Ang nangyari po kanina, nagbukas po yung Senate at saka House of Representatives. Alam niyo po, nagbukas po sila para ideklara na magsosona ang Pangulo kaya tayo ay pupunta sa batasang pambansa. Yun po yun. Okay. Ngayon, ano po ang kaganapan? Sige, mag-ano po tayo ngayon? Sagot tayo. Ito po, binanata na ni Auntie Claire si Kiko D. Dahil ito na po ay independent body, so kung ano man po ang natatapos ng ombudsman, DOJ, ay yan po ay naglaman. At sa ating pagkakaalam ay ito ay pasimula lamang dahil kinukumpleto pa ang mga dokumento. Meron nga supplemental complaint. Yes. At nadinig ko kanina yung sinabi ni Aquino D, na kung wag nang magsalita ang Pangulo or parang ganun din kasi. Parang na lang daw po yung speech niya. Ano daw yun? Maigsiin na lang daw yung speech kasi wala naman daw pong nagawa ang gobyerno the past year. Oo, para kay ito ito ay mensahe para kay Kiko Aquino D. Ang mensahe po ng Pangulo so para sa taong bayan, hindi lang para sa kanya. Kung sa tingin niya po ay walang nagawa ang Pangulo, siguro mas maganda po halukatin niya po lahat ng mga dokumento, lahat ng mga proyekto na nagawa ng Pangulo. Kaya nila naman po natin natin mismo si Mayor Leni Robredo at siya po ang nagsasabi na marami pong nagawa ang gobyerno. So taliwas. Tignan nyo na. Si Kiko D, apo ni Cory, bumabanat na ngayon. Kasi wala na silang paglalagyan. Pinupuna na sila ng mga tao. Bakit? Hindi nyo binabanatan si Marcos, di ba? Papahiya na po sila eh. Okay. Si Kiko D po nagsalita, sabi ni Kiko D, sana iklian na lang ng Pangulo yung speech niya. Kasi wala naman siya sasabihin na accomplishment eh. Anong sagot nito ni Auntie Claire? Kiko D, kasi ayaw mong halongkatin. Sinasabi mo wala nagawa, ayaw mo kasing halongkatin. Si Leni Robredo nga nagsabi na maraming ginagawa ang Pangulo. Alam niyo kung bakit? Tama naman, pero hindi sinabi ni Leni Robredo na maraming ginawa ang Pangulo sa buong Pilipinas. Ang sinabi ni Leni Robredo, maraming ginawa ang Pangulo sa Naga City. Bumaha ang proyekto sa Naga City. Ganyan si BBM eh. Kalaban ba kita dati? Kung mukha kang pera, madali lang kita maging kakampi. Una niyang binigay, 500 million para pampagawa ng kung anuman. Tapos bumabaha ng proyekto sa Naga. Ngayon, ikukot na ni Auntie Claire, di ba?
Si Leni Robredo nga, sabi marami nagawa si BBM sa Naga. Eh, hindi naman siya presidente ng Naga lang. Ito po. Sa totoo po, ano pagkakaiba ni Tatay Digong at ni ni BBM? Sabi na rin ni Auntie Claire. Sige, ulitin natin yun. Nagawa ang Pangulo, siguro mas maganda po, halukatin niya po lahat ng mga dokumento, lahat. Di ba? Para mapatunayan na may nagawa ang Pangulo, halongkatin niya yung mga dokumento. Ano po pagkakaiba kay Tatay Digong? Hindi na po natin kailangan maghalongkat ng dokumento. Dahil ang mga proyekto ni Tatay Digong nakikita, nararamdaman, naaamoy. Simple lang, di ba? Sisilex, walang tulay, nagkatulay. Skyway, walang highway sa taas, nagka-highway. Alam niyo po, droga, laganap, tambay, mga durugista nakakalat, nawala yung mga nakakalat na durugista. Yan yung sinasabi natin. Nakikita, nararamdaman, tumahimik. Nawala yung mga driver ng taxi, hindi po sila takot nung panahon ni Tatay Digong na bumiyahe kahit saan. Ramdam mo. Hindi po lang sinasabi. Eto, kita nyo po sinasabi ni Auntie Claire, maghalungkat kasi kayo ng record. Panay record. Kung record Ano pinagmamalaki ni John Vic? Baba na ng krimen sa record. Pero sa totoo lang po, mas maganda yung nararamdaman ng tao. Yan yung kay Tatay Digong. Kaya yan yung laging sinasabi nito ni Auntie Claire. Halungkatin nyo kasi, hindi kayo naghalungkat Kaya nyo sasabihin na wala. Eto po. Sabi po kasi ni Baste, nagre-react ngayon si Auntie Claire. Pani-reaction lang si Auntie Claire. Sabi ni Baste, ang priority kasi ng gobyerno natin, dapat ang pina-priority niya yung malawak na pagnanakaw sa flood control kasi trillion po ang pera ng taong bayan diyan. Flood control pa lang yan. Thank you very much kay Lorena na nagbigay sa atin ng 249 pesos na pangkape. Teka muna, Lorena, bago ko basahin, gagawin muna kitang moderator para maging masaya tayo lahat. Ayaw mag-moderator. Ayaw magpagawang moderator si Lorena. Minsan na lang may magpapakape, ayaw pa ma-moderator. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lorena. Minsan silent reader, listener lang, pero minsan di rin makapigil, manginig ng ngipin. Dahil sa sobrang kabisitan sa pulpul na mga yan. Ito po pang Advil. Okay, balik tayo rito. Sa mga tinatalakay natin. Sabi ni Baste, priority nyo kasi, ayaw nyo i-prioritize yung flood control. Thank you very much kay Noel Abalos. May documents pero wala yung project. In short, multo. Sabi ni Baste, ang priority raw ni BBM, impeachment ni BP Sara. Ito po sagot ni Claire Castro. Iginiit na walang kinalaman si Marcos Jr. sa impeachment. Wala pong kinalaman ng Pangulo sa ginaganap na impeachment trial. Lagi na lang ganun no? Walang kinalaman. Opo, pwede yan, walang kinalaman. Alam nyo ba, nung panahon ni Tatay Digong, nakita po namin yan, nakalive si Tatay Digong, may nagsuggest. Ipa-impeach daw si BP Sara, ay si BP Leni at that time, Vice President Leni. Kasi si Leni Robredo, sinisiraan niya yung Pangulo sa ibang bansa. Thank you very much kay Marino Sales na nagbigay ng $499. Lagi kayong walang kinalaman Pwede naman kayong walang kinalaman. Pwede pa ngang ayaw ng Pangulo Pero, pwede niyang pigilin kung gusto niya. The mere fact na hindi niya pinigil, yun na yung kasalanan niya dyan sa impeachment. Ngayon, naghugas kayo kamay. Wala namang kinalaman ng Pangulo dyan Walang kinalaman. Kung sinabi niya po na ayaw niya niyan, na-imagine niyo pa nung last year, sino po nanguna dun sa pagpirma? Anak niya. Sasabihin niyo walang kinalaman ng Pangulo? Anak niya yung nanguna? Kayo naman Lagi na lang, walang kinalaman, Bakit hindi mo pinigilan kung ayaw mo pala? Di gusto mo rin. Pag gusto po ng Pangulo, hindi niya po pwedeng sabihin na wala siyang kinalaman kung gusto niya. Kasi ang gusto po ng Pangulo, marami po sip-sip sa Pangulo. Pag naramdaman nilang gusto ng Pangulo, ipupush po yan ng mga sip-sip. Yun Kaya hindi niyo pwedeng pangatwiranan na walang kinalaman ng Pangulo. Yung mismong hindi siya tumanggi, yung mismong hindi niya sinabihan yung mga nagsusulong niyan, yun na po yung kinalaman niya. Kahit pa po hindi siya nanguna, naniniwala naman ako na hindi siya nanguna. Kasi alam niyo kung bakit? Sabi nga ni BP Sara, hindi nga sila nagmi-meeting Sa gabinete, hindi sila nagmi-meeting. Paano mangunguna yung Pangulo? Ibig sabihin, walang binibigay na direksyon ng Pangulo. Ang pinakamalaking kasalanan niya sa impeachment, hindi niya naman pinipigilan. Dahil yung mga nag-i-impeach kay BP Sara, mga tauhan, anak niya pa nga Hindi ba? Iba po yung wala kang kinalaman, iba po yung hindi mo pinigilan. Pag naramdaman po ng mga tao na hindi mo pinipigilan, gusto mo yun. Yan po, nakaitim po ngayon si Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil po sa protesta. Hindi po siya dadalo sa zona pero nagpo-protesta siya. Thank you very much po at 1.5 ang nanonood. Ang problema natin, 462 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po kayo. Likes lang po tayo. Okay. Ito nakakatawang kantsaw Yung mga utak po ni Auntie Claire at saka lahat po ng Dilawan Kakamping at Makabayan, tuwing babaha po sa tuwing babaha po sa Davao City, bigla nilang kakanin, ano na, Davao, bakit may baha? Bakit bawal po ba magkabaha?
At ang malupit pa nito, si Anticler pa yung nangangantyaw. Anticler, ang amo mo ang presidente ng Pilipinas. Kaya kami tumututol sa baha, sa flood control. Ito, para maliwanagan po tayo ha. Hindi po namin sinasabi na walang baha sa Davao. Bakit mo dideklara na walang baha sa Davao? Hindi na ba umuulan sa Davao? Alam niyo ba yung Davao? Nasa paanan siya ng pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas, Mount Apo. Sa tingin ninyo saan mapupunta pag umulan po sa Mount Apo, sa bundok po ng Apo? Sa tingin po ninyo saan po mapupunta yung mga baha, yung ulan? Saan po napupunta sa tingin niyo? Sa baba. Nasa baba po, 'di ba? Davao City. Hindi po sinasabi ng mga taga Davao na walang baha sa kanila. Saan po na kayo nakakita ng ganyan? Ang sinasabi nila, hindi po nagtatagal yung baha. Normal po yan pag umulan. Dati na bang binabaha sa Davao? Hindi ko po alam dahil hindi naman ako taga Davao eh. Pero ang layo po niyan, Anticler. Ikaw pa mangangantyaw sa Davao? Bakit may baha? Kasi may pondo raw. Hindi po yung pondo ni Pulong na sinasabi ninyo. Hindi po yan flood control. Yung pondo po ni Pulong, panahon po ng Tatay Digong yan. Kailan po ba nagkaroon ng malalaking pondo sa flood control? Panahon ni Marcos. Huwag po tayo magbubulahan dito. Panahon ni Bongbong Marcos nagkaroon ng malalaking budget sa flood control. Halos wala na pong pondo. Hindi na po napupondohan dahil kaaway yung mga Duterte. Bakit po maglalagay ng malalaking budget ng flood control sa Davao? Yung sinasabi pong budget ng DPWH, nakita nyo sana kung gaano kalalaki yung paggawain sa Davao. Ang Davao City po, yung buong Metro Manila, pasok po yan sa Davao City. Yung buong Metro Manila, Quezon City, Maynila, Makati, lahat ng buong Metro Manila, karampot lang po yan sa area ng Davao. Kakalog-kalog yung Metro Manila pag nilagay mo sa Davao City. Ganun po kalaki. Kumpara nyo po yung infrastructure na budget. Infrastructure project po yung sinasabi nyong budget. Panahon ni BBM halos hindi na nabigay. Kaaway. Huwag nyo binubola yung mga tao. Ang baha sa Davao, hindi po yan baha na nagtatagal. Ang pinoproblema natin, sa ibang lugar, sa buong Pilipinas, nagpatayo ng flood control projects. Marami goals, marami. Ilan na po nagpunta para mag-imbestiga sa Davao City? ICI, nagpunta doon lahat. Meron po ba kayo nakita? Pati po yung mga magagaling na press. Meron po ba kayo nakitang flood ghost project sa Davao kahit hindi po flood control? Hindi lang nga flood control yung tinitingnan nila sa Davao, pati nga po yung mga gagamba, naghanap na po ng mga gagamba yung mga tao ron. Wala pa rin nakita. Tapos sasabihin nyo, bumaha sa Davao. Ano ngayon kung bumaha? Hindi po natin pinoproblema yung baha kung bumabaha ba sa isang lugar. Hindi po natin kayang pigilan yan. Ang pinoproblema natin, nagbigay pa, napaka-normal po sa Pilipinas na bahain tayo. Ang problema natin, gumastos na tayo ng ang laki-laki. Pero binabaha pa rin. Hindi epektibo yung ginawa. Tanongin nyo, magkano ba napuntang flood control sa Davao City? Hindi naman po flood control yun. Panahon po ni Digong, hindi pa po uso yung flood control dito, flood control doon. Malalaking infrastructure po nung panahon ni Tatay Digong. Panahon na ni BBM yan eh. Yung bumabaha ngayon, panahon ni BBM, gusto nyo sisihin si Digong na naman? Porket Davao, may kasalanan. Ano kasalanan ng mga tao sa Davao? Magkano, ilang daang bilyon ba nilagay yung pondo sa Davao? Para sa flood control? Baka wala naman. Alam niyo po ba kung magkano po? Kare-research ko lang. Magkano yung naging budget ng panahon ni Tatay Digong? Yung buong 6 na panahon ng Tatay Digong, 1 billion lang po yung budget sa buong Davao City ng flood control. Maraming proyekto po sa Davao City. Yung pong kanilang malalaking highway, yung pong binutas nila yung mga bundok doon para daanan po, maging, ewan ko kung natuloy, kung ano na yun, kung tapos na yun. May umaangal po bang taga Davao na nababahaan sila? Ang problema po sa flood control, sa totoo lang, ghost project, tinatangay po yung mga flood control na pinatayo ninyo, kaya po naghahanap yung taong bayan, anong ginawa nyo sa pera? May nakita na ba po yan, kayong tinangay na tulay, tinangay na paggawain sa Davao? Kung meron po yan, brinodcast na po yan ng mga mababait na media. Mag-likes po tayo. 1,675 tayo, konti lang po, wala pa tayong 1,000. Okay. Ano pa mga balita natin, mga maling balita? At saka ikaw ang nangangantyaw, Claire. Amo, kayo may problema sa flood control program eh. Tapos pag bumaha, ikaw nangangantyaw. Budgetan nyo ng flood control yung Davao City. Magbigay kayo ng bilyon. Daan-daang bilyon katulad ng binibigay nyo sa ibang lugar. Ewan ko kung magkaroon pa ng baha dyan. Okay. Ito po, sabi po ng tukmul na si... Anong pangalan nito? Yung bata, nakikitropa. Nakikitropa to kaya akala natin, nakaloko to si Eli San Pedro, di ba? Nakikitropa kala Yesesio, tsaka kay Miao Miao, at tsaka kay Libiste, di ba? Ito si Eli San Pedro. Tapos nung botohan ng impeachment, biglang bumoto pro-impeachment pala. O ngayon, eto po, nagsasalita na naman. Dilawan kasi to. Kung may dapat mahiya si Pangulong Bongbong Marcos yun. Pag-isahin na lang natin sila ni Reneco. Eto naman ang tanong ni Reneco, may nahiya ba? Mahiya naman kayo. Fourth State of the Nation address mo. May nahiya ba? In your opinion, habang tuloy-tuloy yung magiging
hirap ng mga Pilipino, ang mga malalaking isla, hindi pa nakukulit. Sang-ayon naman tayo sa sinasabi nila. Sabi ni Rene ko, Kabataan Party List, may nahiya ba? Ang pagkakaalam natin, walang nahihiya. Totoo naman yun. Eli San Pedro, sabi naman niya, ano yung sinabi niya? Kung may dapat mahiya, si Pangulong Bongbong Marcos yun. Maganda naman ang mga banat nyo. Kaya lang, eto yung kaya lang eh. Kayong dalawa, no? Mahilig kayo na bumanat ngayon, babanatan nyo ngayon. Gaano kahilaw yan? Kasi usong bumanat ngayon kay BBM. Bakit usong bumanat? Wala nang paglagyan ng mga tao sa galit eh. Alam po nila na hindi galit alam po nila yung mga tao maka-Sara Duterte na dahil si Sara Duterte lang at mga Duterte lang po ang talagang lumalaban kay BBM. Lahat sila, Dilawan, Makabayan Black, alam ng mga tao nakakampi ni BBM. Ngayon, para ma-win back nila yung mga mamamayang Pilipino, nagsasalita po sila ng ganito kay BBM. Kasi usong bumanat kay BBM, di ba? Pati mga artista naasar na, nagagalit na, bumabanat na. Hindi na nila mapigilan yung galit ng taong bayan. Kaya sila nakikigalit na rin. Pero ang tanong ko sa inyo, bakit nag-pro-impeachment kayo? Bakit pro-impeachment kayo? Ibig nyo sabihin, mas malaki ang pinag-uusapan nating pera sa impeachment kaysa dito sa flood control? Kaysa mga ninakaw ng gobyerno ni Marcos? Mas malaki yung pinag-uusapang pera sa impeachment? Bakit nyo prioritize yung pagpapatalsik kay BP Sara kahit wala naman kayong malinaw na ebidensya? In fact, pinagtatanggol nyo si BBM dahil ang sabi ninyo, pinagbabantaan ni BP Sara si BBM. O di pinagtatanggol nyo si BBM, kaya nyo gusto, spokes ka pa nga, Rene ko eh. Spokes ka pa nga ng impeachment eh. Bakit? Alam naman pala ninyo na ang malaking nakawan ay sa gobyerno. Bakit si BP Sara yung pinunterya nyo? Kayo ang dahilan kung bakit yung taong bayan, no? Kasi yung mga kagrupo nyo, yung kagrupo kasi nila mga mahilig magprotesta eh. Kayo yung, kaya malabnaw yung protesta nyo eh. Kasi corruption yung sinisigaw nyo, tapos Sara Duterte resign. Kayo ang nagpalabo ng laban ng mamamayan. Ang laban ng mamamayan, anti-corruption. Ang laban nyo, impeach BP Sara. Isang tanong na lang sa inyong mga lahat, Dilawan, Kakamping, Makabayan Black, at lahat ng grupo na nagkukunwaring anti-corruption. Naniniwala ba kayo na may kinalaman si BP Sara sa flood control corruption? Ako nasasagot, hindi kayo naniniwala. Kasi kung naniniwala kayo, isinama niyo yan sa reklamong impeachment ni BP Sara. Bakit dinadivert ninyo? Kayo, Makabayan Black, Dilawan, Kakamping, at iba pang grupo, kayo ang nagda-divert sa usapan ng korupsyon ng flood control. Ngayon, meron na naman kayong pausok, Paksilica. Ida-divert nyo na naman. Hindi pa nangyayari yan. Gusto nyo yan ang pag-usapan. Daming pumapasok dito. Dala-dala, Paksilica tayo. Badong, bakit hindi ka tumututol sa Paksilica? Ang dami ko pong tinututulan. Ayaw ko rin ng mataas na presyo ng bigas. Ayaw ko rin po ng mga anong tawag doon? Yung smuggling ng mga agricultural products. Ayaw ko yan. Pero hindi natin kakayanin na sabay-sabayan. Pinalalabnaw nyo na. Ayaw ko rin ng scatter. Ayaw ko rin na naghihirap yung mamamayan dahil sa scatter. Pero alam po natin, ito yung focus natin, no? Flood control. Paksilica tayo! Paksilica! Puta, umating ka na rally ng Paksilica. Duterte resign. Nak ng tinapay, kala ko Paksilica to, tapos Duterte resign. Inuuna nyo kasi, alam ninyong maraming magnanakaw. Inuuna nyo si BP Sara dahil mukha kayo sa posisyon. Gusto ninyo na makaposisyon. Yung Makabayan Black, iba naman. Alam nila, second time around ng mga Duterte, baka malusaw na sila. Natakot sila nung unang round ng Duterte. Pero itong mga Dilawan, Kakamping, walang pinag-iba yan sa mga politiko. Tignan nyo si Kiko, ipahuhukay, di ba? Pag nilibing si Marcos sa libingan ng bayani, ipahuhukay ko. Ngayon, samban-samban na si Kiko. Tsaka yung asawa niya. Sa mga Marcos. Si Lene Robredo, sinungaling. Ayaw ko kay Bongbong dahil siya ay sinungaling. Hindi nagpapakita. Asan na si Lene Robredo? Ang dami nagawa ni BBM. Taga hallelujah, amen na. Pero sa isang banda, okay na rin yan. Wala nang pagpipilian ng taong bayan. Kung ayaw nila sa Marcos, dito lang, tanging Duterte lang po ang lumaban. Tandaan po niyo yan, maraming magpapanggap. Itong Eli San Pedro na to, ito ang numero 1, napakabata mo pa. Para maging mapagpanggap ka. Puta, nung panahon, nagulat din ako eh. Akala ko pangangatawanan niya na talaga na tropa kami ni Libiste, tropa kami ni Mew Mew. Sabay bumoto. Alam niyo na kung ano katumbas ng boto na yan. Napakabata mo pa, na congressman. Yun kagad yung nasa utak niyo. Correct. Yan ang magandang ano natin. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon. Kwentuhan po tayo hanggang mamaya alas 4. Hindi ba? Babalik na lang tayo mamaya. Nabigyan ng maleta. State of negative approval. State of non-accomplishment, ikaw na BBM dapat maya. Magkano kaya ang gastusin ngayon sa zona? Aksaya sa pera ng taong bayan lang magaling. Tama ka po, Ma'am Chrissy Brooks. Yan. Ayaw naman talaga natin ng mga nakawan sindikato, krimen at iba pang kasamaan, at kasinungalingan, pati politiko, inayawan na rin natin. Yan ang gusto natin to pa rin. Ang ating batas, gobyerno, walang sindikato dapat. 1.27 viewers, 29 likes na lang. 29 likes pa lang. 797, 1,700 tayo. Buddy Buds, wala ka ba live kagabi o hindi ka lang napanood? Wala po talaga ako kagabi kasi nagising ako ng alas 12.
Matutulog lang dapat ako na isang oras, nagising ako na alas 12. Naawa ko sa, di ba yung mga nakiusap, huwag naman na sana mag-vlogs ng mga alas 3. Siyempre, mag-aaral pa ako noon, alas 12, matatapos ako, alauna. Gagawa ako ng gagawa kami ng AI ng anong tawag dyan? Yung thumbnail, pucha, matagal din yun kasi hindi naman isang tikadahan eh. Sinasabi ko lang, gumawa ka ng thumbnail ni BBM na may magsasona.